Magandang umaga po sa ating lahat. And happy Sabbath. So bago po tayo magsimula, ayan ko po, manalangin muna po tayo. Let's pray. Mercies God, Heavenly Father, thankful the one and day living us. Lord, gabayin niyo po naman. Kapatid po namin na punta dito na may ingat niyo po sila. And pray, Amen. For our first song, let's sing Wake the Song, hymn number 11. For our second song, let's sing He Leadeth Me, hymn number 369.
For our opening song, let's all stand and sing My Hope is Built on Nothing Less. Hymn number 349. Tayo pong lahat ay magalang na po para sa atin. Let's pray. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat at pinupupurihan po ang inyong pangalan sa mga oras na ito sapagkat kami po ay inyong iningatan papunta po sa inyong bahay sambahan. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyong pangalan. Nawa kami, Panginoon, ay inyo pong linisin ang aming puso at kaisipan. Patawarin po kami, saman po kami na sumpungan ng kulang ng kasala. Salita sa gawa, limang pituhuyag nang sa ganun kami po ay maging karapat-dapat na humarap sa inyong paanan sa mga oras na ito. Ama, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay sa aming pong pag-worship sa Sabbath School program namin ngayong umaga. Nawa kami po, Panginoon, ay pagkauloban ninyo ng sapat na katalinuhan at ganoon din po, Panginoon, ang aming po nawa ang mga pakinggan ay aming po itong may sa puso, may sa utak at aming po itong may apply sa aming pangaraw-araw na pumuhay. Dalangin po namin, Ama, na gabayan niyo po kami, lahat po kaming naririto, ganoon din po ang aming mga kapatiran na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Saan po sila naroroon o sila man po ay papunta pa lamang dito, nawa sila po inyong gabayan sa kanila pong paglalakbay papunta sa bahay sambahan. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat na patuloy niyo po kami pinagkakaloban ng araw ng Sabat na kami po ay patuloy na makapagpuri po muli sa inyong pangalan. Marami pong salamat sa buhay at kalakasan niyo yung ginagawad sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabat po. Happy Sabat po. Ayan, purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nagtitipon. Sama-samang nagtitipon ngayong araw ng Sabado. Ang part ko po ngayong umaga ay ipakilala ang mga nagsiganap at magsisiganap po ng ating Sabbath School Worship. Ang nauna po sa ating pag-awitan ay si Sister Hazel Lagade. Ating opening
song po ay My Hope is Built. Opening prayer po ni Brother Alvin Mascardo. Welcome remarks po na inyong presider, Sister Alchin Mascardo. Pagkatapos ko po ay magkakaroon po tayo ng Secretary's Report ni Sister Queenie Ranes. And after po nun ay special song na Brother Alvin and Brother Jared. After po nun ay magkakaroon tayo ng Mission Spotlight. Ipagkakalob po ito or dadalhin po ito ni Brother Jared Mukala po sa atin. Special song ulit po ng mga kabataan na Rampano. Promotional talk po ni Brother June Mascardo. Then, tayo po ay darako na nun sa ating lesson review by care group. Ganun rin po ang ating collections of offerings. Bago po ako uupo at magpatuloy sa ating nasabi na programa, aking po mabasahin sa inyo ang talata na mababasa po sa Psalms 136 verse 1 and verse 1 to 3. Ito po ang sinasabi, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Verse 2, O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. And verse 3, O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. Paulit-ulit po na pinapaalala sa atin na tayo po ay magpasalamat, magbigay ng pasalamat sa Panginoon dahil ang Kanya pagpapala at kaawaan po ay panghabang buhay po sa ating lahat. Yun lamang po, tayo po ay patuloy sa ating pagsamba. Bigay ko na po ang pagkakataon kay Sister Queenie para sa kanyang Secretary's Report. Magandang umaga po sa atin lahat at happy Sabbath. Ito pong aking report noong nakaraang Sabado, August 3, 2024. Chorister ni Sister Liza Masong. Opening prayer ni Brother Christian. Welcome remarks ni Sister Hazel Iligwa. Secretary's report naman ni Sister Queenie Ranes. Sinundan naman po ito ng Mission Spotlight ni Sister Bing Lagade. Special song All Group 2. Promotional talk ni Sister Ana Aranya at lesson review by class, closing song Draw Me Nearer, and closing prayer. Dumako naman po tayo sa class record. Class 1, members 21, present 9, visitors 1, total attendance 10, offering 112 pesos. Class 2, members 18, present 8, visitors 7, total attendance 14, offering 150 pesos, over goal 207 pesos. Class 3, members 18, present 16, visitors 10, total attendance 26, offering 49 pesos. So ang total offering po ay 311 at total over goal ay 207. So ang grand total offering po natin noong nakaraang Sabado ay 518 pesos. So ito lang pong aking report noong nakaraang Sabado. Ayan, so happy Hello, Sabbath hello. po ulit sa inyong lahat. Happy Sabbath. Ayan, so kami po biglaan rin po na kakanta dahil hindi po nakarating ang dapat nakakanta. Dahil meron po daw siyang masama po yung pakiramdam niya. Beses na akong nagkamali, naghanga ng mga bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa aking nananatili, di ka man nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso
at aking nakita. Ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing dilim ng gabi. Ito'y paliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita. Ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo. Alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ay nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. So magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. Ang parte ko po ngayon ay Mission Spotlight. At ako ay ikikwento ko na lang. So ito ay about sa... ang title muna. Yung title nito ay Kailangan Kita. So ito ay about sa isang batang babae na bumaba yung kanyang pananampalataya nung yung kanyang nanay ay nagkasakit, napunta sa ospital. Nung nasa bahay lang nila, yung nanay niya nasa ospital, naiwan siya sa bahay nila sa loob ng 6 na buwan. At sa 6 na buwan na yun, nag-iisa siya sa bahay nila, hindi alam ng mga kapitbahay na siya ay nag-iisa lang. Wala siyang, kasi sa mga ganong sitwasyon, ang dapat na nagtumutulong is dapat kapitbahay or mga nakakatandang kapatid. Pero wala siyang kapatid at hindi nila alam na siya nag-iisa lang. So, minsan yung kanyang tatay na parang hindi nakasangkot sa kanila, na parang inabandona na sila, ay bumibisita sa kanya, 1 or 2 beses sa isang linggo.
tinatanong siya, sinasabi sa kanya na kamusta ka, at ang lagi niya namang sagot, ayos lang ako. Minsan, aalis na lang yung tatay niya, bibigyan siya ng pera, pero hindi niya sinasabi sa tatay niya yung about doon sa buhay niya na medyo na bumababa na yung kanyang pananampalataya kasi akala niya hindi siya maintindihan ng tatay niya. So itong si Faith, nagpakabuhay siyang mag-isa, natuto siyang magluto, nagluluto siya ng kanin, at pag naubos na yung bigas or yung beans, kumakain na lang siya ng tinapay or yung butter na iniwan sa kanya ng tatay niya. So pagkatapos nun, sa umaga naman, siya ay pumapasok sa school. Pero pagpasok niya sa school, simula dati pa lang, bago pa ma-hospital yung kanyang nanay, siya ay victim na siya ng pangbubuli. At mas lalong lumala yun nung yung nanay niya is napunta na sa ospital. Siya ay inaasar siya about sa kanyang itsura, sa utak, or sa kaalaman. At nung una naman na inaasar siya, sinasabi niya na sinusubukan niya makipagkaibigan pero wala. Rejected siya. So isang beses na nakapunta siya sa ospital, may naglibre sa kanyang makapunta sa ospital, pinasakay siya sa kotse. Pagdating nila doon sa ospital, nakita niya yung nanay niya na maputla, walang sigla, tapos nanghihina. So naiyak siya nung time na yun. Nung naiyak siya nun, gusto niya sanang isumbong sa nanay niya yung mga nabubuli sa kanya sa school, pero wag na lang. So pagkatapos nun, sa paaralan, mas tumindi yung pambubuli sa kanya. Hanggang sa isang beses, may nagsabi sa kanya na kaklase niya, dapat magpakamatay na lang para maging masaya ang lahat. So pagkatapos nun, parang pinaniwalaan niya yun. Sinabi sa sarili niya na deserve niya yun, na deserve niya hindi siya magkaroon ng kaibigan, ganun. So simula nun, tinorture niya yung sarili niya, nagpagutom na siya, tapos nagpapahaba na siya ng kuko, kinakarmot niya yung mga katawan niya, yung mga blades, sinusugatan niya yung katawan niya, ganun. Tapos yung mga grades niya bumagsak na rin kasi hindi na siya pumapasok. Tapos yun na yung dumating na sa isang gabi, sa isang point na gusto niya na lang mag-suicide. So ayun, nung nagpapakamatay na siya, kinuha niya yung gunting, sinugatan niya yung sarili niya, tapos na-start na siyang mahilo nun. Tapos nung nahihilo na siya, meron siyang narinig na tinig sa kanyang isipan. Sabi sa isipan niya, kailangan kita. Kahit nawala na nangangailangan sa iyo, kailangan kita. So sa mga sandaling yun, nabuhayan siya ng loob. Tapos pinilit niyang tumayo, binindahan niya yung sugat niya. Tapos sa susunod na araw, nung pumasok siya, napansin ng guro yung kanyang sugat. Nung tinanong yung sugat niya, tinanong sa kanya kung okay ka lang. Ngayon sabi niya, doon na siya nag-start, doon niya na sinabi lahat ng mga problema na na-experience niya, yung pambubuli sa kanya, sa loob ng ilang buwan na tinitiis niya. So pagkatapos nun, kinupkup siya ng teacher. Hanggang sa nung katagalan na, unti-unti nang nawawala yung mga nambubuli sa kanya, hanggang sa tuluyan na talagang nawala. So nung nawala na yung mga nagbubuli sa kanya, dumating na yung nanay niya, nakauwi na yung nanay niya sa kanilang bahay. At doon niya na sinabi sa nanay niya, tapos nalungkot yung nanay niya about sa nangyayari sa kanya. Tapos nagsabi yung nanay, ikaw ba ay maaring mangako sa akin na hindi mo na muling sasaktan ang iyong sarili? At sabi niya naman, ako ay nangangako na hindi niya daw uulitin yun. At dahil sa mga marka niyang bumagsak, binalikan niya yun kasi hindi na nga siya pumasok. Bumalik siya. Medyo nagalit yung kanyang nanay, pero okay lang daw yun. Tapos, nung mga time na ito, wala na yung mga nang-aasar sa kanya kasi dahil naiwan siya, napapalibutan na siya ng mga mababait na estudyante at mga mababait na kaibigan. Simula noon, nagsimula na silang dalawa na pumunta sa simbahan. Nagsimba na sila kasi sa mahabang panahon hindi sila nakapagsimba. Noong una, akala ni Faith, pagpunta niya sa simbahan, naboboard siya kasi
naboboring siya kasi nga wala siyang pinagkakainteresan. Pero nung nakita niya yung mga pagkanta, yung choir, nagka-interest siya about doon. At simula nun, lagi na silang pumupunta doon at sa pamamagitan nun, ay bumalik sila sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At nung nagbalik siya, naniwala siya sa Diyos na naniwala siya sa Diyos na sa mga oras na ikaw ay nawawalan ng pag-asa, lagi siyang nandyan sa iyo. At yun na lang doon na nagtapos yung story, ang message na lang doon, ang sinabi doon is that, yung moral of the story, na kahit na ibig ko sabihin sa buhay, kahit merong mga time na hindi maganda, at sa mga time na hindi na yun maganda, kahit na may mga time na nawawalan na ng pag-asa, talagang magtiwala lang. Pag nagtiwala lang talagang nandyan lang siya sa'yo. Pag halimbawa na ganyan, nahihirapan na, lumapit ka sa Kanya, isurrender mo sa Kanya, at yun, magiging okay ang lahat. Yun lang po. Yeah. So, isa na po natin ang special song ng lahat po ng kabataan.
Good morning, Happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat. Salamat at nalaygon ang Diyos. Purihin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng mahaba pang panahon upang tayo ay magamit pa sa kaniyang gawain sa sanlibutan ito. Ngayong umaga mga kapatid, ang ating talk for this Sabbath ay patungkol po ito sa ating investment. So, pag magsabi ka ng investment, maraming mga na-failure nga investment nung mga nakaraan. Failure. May mga investment scam. Pero ang Diyos ay meron siyang sinasabi sa patungkol po sa ating tayong lahat mga investors tayo mga kapatid. Ang nakaganda nito, kasi tayo'y pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ating buhay. Ito ay pinahiram ng Diyos sa atin. Sinong nag-invest una sa atin mga kapatid? Ang investor ang una. Kundi ang Diyos. Bakit po? Kasi ginawa tayo ng Panginoon sa pamagitan ng hugis ng kaniyang wangis. So, ibig sabihin, siya mismo ang may-ari ng ating buhay. Siya ang may-ari sa lahat nandito sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, wala tayo. Di ba? So, kung meron mang good investors, wala nang iba kundi ang Diyos. Tayo lang ang pinagkatiwalaan, kapatid. Tayo ang pinagkatiwalaan. Ano lang ang gusto ng Diyos para nga magkaroon tayo ng tagumpay? Magkaroon ang Diyos ng tagumpay sa kaniyang pag-invest sa atin. Niinbisan tayo ng itong katawan na ito, kamay, paa, ang bunganga, at ang ating mga mata, ang ating mga isip, binigay ng Panginoon sa atin. Kaya, ang sabi ng Diyos na ang katawang ito ay hindi ito sa atin. Ito ay sa Diyos pinahiram lang. Di ba? Kung meron tayong mga ibibigay sa Panginoon, hindi pa yan, kulang pa yan ang ating buhay na pagsamba. Buhay na pagsamba. Ano yun ang kuha natin? Tayo ba lang ay magsamba sa bawat araw na Sabat? Merong request ang Panginoon para sa atin mga kapatid. Ano yung sabi ng Diyos sa binigay ng buhay natin? Ano yung sabi niya? Basa natin yan kapatid sa Proverbs. Proverbio 92 verse 1 and 2. 92 verse 1 and 2. Ano yung sabi niya? Kayo'y magpuri sa Panginoon sa umaga at ganun din sa gabi. Ibig sabihin, ito ay nakatukoy pa nga, mga kapatid, patungkol po sa ating worship. Ganun yon ang gusto ng Panginoon na tayo ay merong return, na tayo ay may buhay na binigay ng Panginoon. Mga kabataan? Then evaluation ng ating buhay kasi hindi pala ito sa atin ang buhay na ito. Ano yon? I-evaluate natin kung nakaawit ba tayo sa umaga, kaninang umaga nakaawit ba tayo? Ang sabi ng iba ay hindi na tayo mag-worship kasi Sabado ngayon. Hindi yun.
Ang sabi ng Diyos, bawat umaga at gabi, hindi yung lampasan pa ang araw na Sabat. Hindi yun. Ang araw na Sabat ay ito'y espesyal. Kung meron ka mang pag-worship sa gabi at umaga, gawin mo itong marami pa sa araw na Sabat. Ay magtanong ako sa mga kabataan kasi mga bata tayong mga kabataan ngayon ang nagdala. Magtatanong ako sa inyo. Ngayong linggo na ito, perfect ang ating pag-worship, pag-awit sa Panginoon. Taas ang kamay. Bibigyan ko ng 500 yung nagwo-worship. Dito may 500 ako dito. Nag-worship nga kabataan simula umaga hanggang sa gabi. Wala. Sayang ang 500. Yun ang evaluation. I-evaluate natin ang ating sarili ngayon. Kasi importante ito. Ang hiniram natin ng Diyos, ininvest ng Panginoon ng atin, ang akala natin na tayo ay tayo ang mag-invest para sa Panginoon. Ang sabi pa nga ng iba, lugi ang Diyos. Hindi malugi ang Panginoon, kapatid. Tayo ang lugi. Pag hindi tayo magkaloob sa Panginoon. Bakit? Pag tayo ay hindi pagpagamit sa Panginoon, sa ating sarili, ano yung kuha ng Panginoon? Tayo'y iiwanan. Pagdating sa sakit, tayo, grabe na ang ating panginginig para sa pagpanalangin. Kaya merong sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, na isang napakagandang salita ng Panginoon na ating matunghayan sa John 9 verse 31. Ito ang sabi ng Diyos, mga kapatid, nalaman naming hindi pinakinggan ng sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban. Siya ay pinakinggan niya. Ulitin ko pagbasa, mga kapatid, nalalaman naming hindi pinakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Makasalanan. Ang pinapadatapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya ay pinakinggan niya. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon, yung mga nagsasamba, yan ang pinakinggan ng Diyos. Yan ang kanindot, mga kapatid. Ang tanong, ang lahat ng pinagkatiwala sa Diyos sa atin bang sinusunod? Kalooban. Ang mga kabataan, sabi nila ay, hindi na ako magbigay ng tithes and offering. Kasi ang binigay ng Papa sa akin, Mama, ay may tithes na yun. Mali yun, kapatid. Ang instruction ng Panginoon, lahat ng ating natanggap. Kaya tayo ay naghihirap dahil nakita ng Panginoon na hindi tayo pinagkatiwalaan. Hirap. Bakit po? Kung may baon kang 10 piso, pila lang ang sa Diyos niyan? 1 piso lang. Nalalaman ko yan, mga kapatid, noong hindi man sabi nga, patawarin ako ng Panginoon. Noong ako ay na-hospital, kapatid, gumastos ng
Lahat-lahat na yan ay kalahating milyon. Oh. Alam mo ang ginagawa ko, ginalista ko yun. Oh. Ano yun ang kwan? May income ako sa wala. Binabayaran ko sa pamagitan ng tithes and offering yung 500,000 hanggang ngayon sa pamagitan niyan. Oh. Binabayaran ko yun. Lahat. Kasi binbis ito ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Bayad. Mamayad tayo, kapatid. Pag tayo ay tipid-tipid sa ating pagbayad sa Panginoon, ating malaman ang ating buhay. Tayong mga manampalataya, oriented na tayo doon, mga kabataan. Brother, itong ating mga bata, halimbawa, binigyan kayo ng cellphone. Ilang halaga ang cellphone? Pinakababang cellphone ngayon, nasa mga 5,000 or 4,000. Ay, yung mga paano yan? Ang akala natin yung binigay na yon, ay wala tayong bibigay doon na return. Di po. Kasi pinagkatiwala yan sa Diyos natin. Yan ang pinakasikreto. Halimbawa, binigyan ka ng saging. Bigyan mo ng presyo. Magkano yung saging? Palagay natin ang saging na yan ay 10 piso. Mag-return ka sa Panginoon ng piso. Ganun yung mga sekreto, kapatid. Kasi lahat ng mga bagay na rito sa lupa, yan ay sa Diyos. Simula ngayon, si Angel Kit, yung balon mo, baon ka agad. Sa isang linggo, separate ka agad ang tithes mo. Tithes and offering. Halimbawa, may 100 ka, di ka makulangan. Promise na yung Panginoon, mga kapatid. Saan na to, dito sa Timoteo. Akala natin, makulangan tayo niyan. Sabi ng Diyos dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Number 1, Timoteo 13, Hebreos 13, versikulo 5. Yan sabi ng Panginoon, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Hindi makulangan yan pag tayo inuna natin ang Panginoon. Ay sabi ng Matthew 6, versikulo 30. Anong sabi doon? 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon. Sawa ng Panginoon, mga kapatid. Magtataka si ang iba, bakit may kahit siya palaging wala ka mang-income. Pag may makita akong pira, mga kapatid, i-advance ko kung maaari, advance ko na. Kasi may utang ako ng Panginoon. Buhay ko ito. Kalahating milyon ang nagasto. Wala akong binitawan kahit piso na pira. Tataka ako na provide yun. 500,000. Kung meron kang, halimbawa, na hospital ka, bayari yan, Panginoon, yung nagastos mo. Huwag kang magsayang wag
kang magsayang. Kasi sabi ng Diyos sa Proverbs 11:25, ang taong mapagbigay ay lalong sasaganain. Atras tayo sa 24, yung mga nagbibigay, lahat ay sasaganain. Magtataka nga bakit ang Adventist ay maraming napakalaking business ang Adventist dahil po sa katapatan. Dahil po kinakilala natin na itong ating buhay ay hindi ito sa atin. Kapatid. Ito ay sa Diyos. Kaya kung minsan ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mga babala sa atin. Mga babala para tayo ay magiging tapat sa Kaniyang harapan. Ngayon nga panahon mga kapatid, kamatayan ng pobre at ang mayaman pareha lang. Ilibing ka pa rin doon sa lupa. Ibing ka. Ang advance lang natin, kung tayo ay makarating sa kaharian ng langit dahil sa ating katapatan. Tapat lang tayo, kapatid. Tapat tayo. Mga kabataan, tandaan ninyo yan ang sabi ko. Hindi kayo pagkulangan ng Panginoon. Hindi kayo pagkulangan. Lahat ng pira na ating mahawakan, huwag kayong mag-atubili sa uli sa Diyos. Subok ko na yan. Subok na, kapatid. Hindi tayo makulangan sa ating mga pangangailangan. Kung ano man ang programa ng ating church, meron mang mga sinasabi nga, ito yung ating goal sa ating church para pa-improve sa ating iglesia, suportahan natin, kapatid. Support tayo. Dahil yan ang makita sa Panginoon nga kayo ay pinagkatiwalaan, mapagkatiwalaan ka, sigurado ko nga ang Diyos magkatiwala sa inyo, sa atin, ng malaking bagay. Yan ang advantage natin. Pero kung lagi tayong ganon, boxer, kasi ang boxing, nagaganon yan, di ba? Sir Rene? Ganon yung mga boxer? Ano, Sir Rene? Ito si Professor Latsika. Ito yung, magaling ito sa pangamay. Ang boxer, ganon yan. Di ba? Ang boxer. Pero ang karatista, ano yun ang karatista? Bukas ang kamay. Yan ang gusto ng Panginoon. Lagi kang ganon, siging hingi. Ganon ba na? Bago boxer. Alagang wala yan. Bible ang nagsabi. Proverbs 11:24. Ganon yan. Pero kung ang pinagkatiwala sa Panginoon, gagamitin natin ito, mga kapatid. Pinagkaloob ng Diyos sa atin, ating ibalik ang lahat ng mga bagay na ito. Ang Diyos ay nariyan sa iyo. Hindi Kanya pababayaan. Tested and proven na yan, mga kapatid. Kayo, mga kabataan, ano na ang gagamitin ko para sa aking baon? Araw-araw, may mga sponsor. Bigyan ninyo. Balik ninyo ang tithes and offering. Balik nyo yan, kapatid. Hindi yan sa atin. Ang buhay na ito, hindi yan sa atin. Lahat ng ating kita, hindi yan sa atin. Isa lang ang sabi ng Panginoon na ating ibalik, yung 10% bahagi lang. Kalit-lit na bagay. Bigyan ka ng baon. Mga kabataan, may kita ka. Piso lang ang ibalik mo sa Panginoon. Out of 10 pesos. Sayunan ka na. Siya ang may-ari ng kuwana ito.
Yung katawan na ito, yung ating trabaho, ano yun? Ito ang Diyos ang may-ari. Piso lang ang ating ibigay para sa pagpatuloy sa work ng Panginoon. Pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi tayo lugi niyan, mga kabataan. Ha? Isauli ninyo. Promise yan ng Panginoon. Hindi ko kayo pagkukulangan kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero kung lagi kang boxer, tipid, naku, alaga, tested and proven na yan. Sulay nga karatista ka, pag may 10 piso nga kita, bigay. Kung ma-hospital, yung gastos lahat ng hospital, kunan natin ng tithes and offering. Sikreto yan, kapatid. Ang sabi ng doktor sa akin, sabi niya, hindi man sa pinagmalaki ko, pero pinagmalaki ko ang Diyos na nagbigay ng ayos ang aking buhay. Ano yun ang sabi ng doktor? Kailangan ka ng 6 treatment. Kasi cancer ang sakit mo. Ano yung 6 treatment na yan, mga kapatid? Chemotherapy. Bawat therapy, 30 mil, 30,000. Times 3 at times 6. Pila na yon? Dagdag na naman. Ano lang ang ginawa ko? Sinunod ko ng kalooban ng Panginoon sa awa ng Panginoon hanggang ngayon. Sabi na kailangan magkuhan ka, magpa-check ka lagi. Hindi na ako nagbalik doon. Doon sa Diyos, magpa-check tayo. Yan ang pinagmalaki ko, mga kapatid. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Lahat, kung may kita ka, kung meron kang sweldo, ang ating mga workers sa mission, yung mga nagtrabaho sa Panginoon, sila rin ay faithful din yan sila sa kanilang tithes and offering. Noong ako ay nagsahod pa sa mission, mga kapatid, kinakaltasan kami ng tithes doon. Walang offering. Sabi ko, malaki itong challenge. Kaltas ng tithes, sabi ng Diyos, lahat ng nahawakan mong pira, hindi yan sa atin isauli. Ay, binigyan ko rin ng tithes and offering. Ganon yun. Kaya sa awa ng Panginoon, dubli-dubli ang pagpapala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tandaan natin yan. Lahat ng nahawakan nating pira, hindi yan sa atin. Buhay natin, hindi sa atin. Mga kabataan, i-training natin ang ating sarili. Pag may kita tayo, bigyan natin na, Panginoon. Kung mayroong mga program dito sa church, tulong tayo, mga kapatid. Hindi tayo magmadamot katulad ng boxer. Hindi tayo magmadamot. Kung mayroon mang maligayang program dito sa church, tulong tayo. Dahil pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ni-invest ng Panginoon tayo, kapatid. Salamat po at happy Sabbath sa ating lahat. Tayo po ay darako na po sa ating lesson. Punta na po tayo sa ating mga class. Dito po yung class 1, class 2, tapos class 3 po. Pangunahan po tayo ng ating mga leaders. And doon na rin po ating checking of attendance at ating Sabbath School offering.
welcome to another edition of 3ABN's Sabbath School panel. Always a blessing to have each and every one of you joining us every single week and taking this journey in God's Word, a study of God's Word. And we're excited because we're studying the book of Mark. We're learning so much of this short but yet very profound gospel. And so before I go any further, the title of our lesson this week, lesson number 6, is Inside Out. Now, before we get into this lesson, I think it's important to understand that in the Old Testament there were 4 different types of laws. If you fail to understand that, you fail to really be able to comprehend either Mark chapter 7 or much of the New Testament. Here are the 4 laws. First, there is the moral law of God. That's the 10 Commandment law written with God's own finger on tables of stone. The 10 Commandment law of God is eternal. The commandment that said, "Thou shalt have no other gods before me," is an eternal command. "Thou shalt not make any graven images. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath." These are all eternal. The same with the last decade of the law. The commands on honor your father and mother, not stealing, killing, committing adultery, coveting, etc. Those are eternal principles that are the very foundation of God's government. So that's the moral law. It's eternal. Then in the Old Testament there are health laws. The purpose of the health laws is to keep God's people in good health. Science demonstrates the importance of those health laws today. A low-fat diet, avoiding unclean foods, etc. So those laws are eternal. They were given by God to keep his people healthy, in abundant health. Then there are ceremonial laws. The ceremonial laws, with the law of feasts and sacrifices, pointed forward to Christ and ceased when Christ came. Then there were the civil laws. The civil laws applied to Israel as a nation because the religious and the civil governments were essentially the same, particularly in the Old Testament times. So the civil laws ceased when Israel ceased to be a nation under God after the crucifixion of Christ. And after the Old Testament period, when the Romans took over, certainly the civil laws. hello friends, welcome to another
Hello. Meron na lamang po tayong 5 minutes para tapusin po ang ating mga lesson.
others Jesus loves, Jesus saves. Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior comes again. Ayan, so tapusin na po natin ang ating pong lesson. Dako na po natin ito sa mga teacher po sa conclusion. Okay po, ubos na po ang ating oras ng ating pong lesson, mga kapatid. Marami pong salamat at tayo po ay dadako na sa ating pong personal ministry. Okay. At ang group 1 ay thank you sa magandang arrangement ng ating mga kabataan. Group 1, 2, 3. Okay. So, ang atin pong kapatid ay ng atin po mga care group na mga maliliit lutong na itong iglesia na ito po ay sa dandahan tayo po ay papasok doon sa ating mga membro na mga mahihina. Yan ang pinakaunang layunin, target natin. So, mayroon ba kayong mga testimony ng inyo pong grupo? Pwede po kayong magbigay ng testimony. Paano ninyo napapalago ang inyo pong mga grupo sa pamamagitan ng atin pong care group? Siguro care group 1, mayroon na ba kayo? Sister. Okay, si Sister Irene. Okay, bibigyan natin ng Sister Irene. Tinuturo ng kanilang leader.
testimony o improvement ng kanila pong grupo. Okay. Happy Sabat sa inyo mga kapatid. Ang aking pong karanasan noong Sabat ng hapon ay pumunta po kami doon sa bahay ni Sis Anita. Ayan po, siya po ay may karamdaman. Ganun, mga kapatid, siya po ay nakakaawa. Nakakaawa po siyang tingnan. Halos butot balat na po siya. At tsaka mga kapatid, sa panalangin po natin ay isama po natin siya lagi na siya ay gumaling at siya po ay makasama natin sa pagsamba. Kaya yun lamang mga kapatid ang aming karanasan nung Sabado ng hapon na kami ay pumunta doon sa may karamdaman na Sister Aneta po. Yun lamang po. Okay, maraming salamat sa Group 1. Group 2 ng ating mga kabataan, mayroon po kayo. Mga pasimula ng inyo pong grupo. Ano ninyo pinanunukala ang inyo pong grupo na magiging isang matagumpay sa inyong samahan ng mga kabataan. Inyo? Okay, pass mo na ang Group 1. Okay, Group 2. Representative bilang sa Group 2, ako na lang din mga kapatid. At kami ay sa Group 2, patuloy po namin na pinagsisikapan. Noong Huwebes kami po ay doon sa target namin na kapatiran natin. Subalit nung kami ay pumunta, ay walang tao. So, pinag-usapan na okay na yun noong Sabado na doon kami magtitipon. Pero nung kami ay dumating ay walang tao. So sa ibang pagsalita nalinggoy kami. Subalit hindi kami nanghihina kasi pumunta kami doon sa isang care group din natin o kasamahan namin na mayroong sakit. Okay, so kami ay pumunta roon at nung kami ay naroon na, sinanasabi namin na alam niya doon kami pupunta kasi nga sasama sana siya kaso lang may sakit yung kanyang anak. Ang sabi niya, salamat kay walang tao, dito kayo napunta sa bahay. Sabi niya, kalooban ito ng Panginoon na mapunta kayo dito. Ang aking anak na may sakit. Kasi nahilot din. Kaya mga kapatid, doon kami nag-care group, nag-kwentuhan patungkol sa bawat mga problema ng ikakapanghihina ng ng bawat isa sa atin, no? Or ikakalago ng ating pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, inintay namin, hindi pa nakarating. Siguro yung amin naman ngayong layunin, target namin naman na sa aming pagtulog sa gabi, mayroon kaming ilaang oras na kami lahat sa aming grupo, mayroon kaming ilaan na oras na manalangin para doon sa aming mga kapatid kasi kailangan ang dagdag na pasensya. Kasi doon sa aming grupo mga kapatid ay marami ang hindi pa nakalahok, nakasali. So, kaya amin ngayon na nagplano kami ulit ng aming special na panalangin kahit na hiwalay-hiwalay ang aming mga tahanan, pero mayroon kaming mga oras na inalaan para doon sa mga kapatid na hipuin ng Panginoon, no? Sama-sama naming idalangin sila. So, ganoon lang muna kasimple yung aming mga pamaraan na kasunduan namin upang kahit sa ganitong kasimpleng pamaraan
ay lahat kami sa aming grupo ay mayroon ng kumbaga burden para sa mga kapatid namin na nais namin silang kasama sa regular na care group meeting namin. So, kahit na mga kapatid, kahit na mahihirapan tayo, sakripisyo lang, no? Talagang maglaan tayo ng panahon ng sakripisyo sapagkat tayo ang unang pinagsakripisyuhan ng Panginoon. Kung ating pansinin, ang ating Panginoon ay napakaganda ang kanyang kalagayan na nasa makaharing tahanan, no? Pero ang ating Panginoon Jesus ay bumaba sa lupang ito upang tayo ay kanyang tubusin. So yung laman ng kanyang tubos sa kanyang buhay ay talagang makikita natin pang mapapaiyak. Pero yan lahat na yan ay pinagdadaanan ng Panginoon para tayo ay mabalik sa Kanya. Ibig sabihin, talaga yung kanyang sakripisyo para sa atin ay sobra na hindi natin kayang bayaran. So, ibig sabihin, tayo din mga kapatid ay kailangang magbigay ng kahit na konting panahon o sakripisyo sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng mga programa ng ating iglesia na dina-download natin sa bawat care group na ito ay ang pinaka-target natin ay lumago ang buong iglesia at magiging isang matured na mananampalataya. So kung ito ang ating matanggap buhat sa atin pong mga pinanunukala na pinagpapala ng Panginoon, mga kapatid, siguro tayo ay handa na rin doon sa para paglabas na tinatawag na outreach program pagka ang iglesia ay nagiging handa na ito. So, marami pong salamat. Ang atin pong personal ministry ay patuloy po na naghihimok sa atin upang tayo po ay patuloy na gumawa ng pamamaraan sa ating mga care group kung papaano ang ating mga kapatiran ay mapamarating natin sila. Hello. To close our Sabbath School worship, hello. Let's all stand and sing Sound the Battle Cry. Tayo po'y manalangin. O Ama naming Amang Banal, makapangyarihan ka sa lahat.
Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nakapag-aral muli ng inyong banal na inyong salita sa pamamagitan ng lesson, Panginoon. Nawa po ang mga aming pinag-aralan sa umagang ito ay maikintal po namin sa aming puso't isipan, may apply na amin sa aming paaraw-araw na pumuhay at lalo-lalo na po sa aming bawat pananampalataya, Panginoon. Ang aming hiling po sa umagang ito ay kami po ay nawa po ang aming gagawin po sa araw na ito ay maging kaaya-aya lang po sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy niyo po nawa kami i-bless at patuloy niyo po nawa kaming patnubayan ng inyong mga banal na anghel, Panginoon. Ito lang po ang aming samatiling sa matamis ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.